Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Kami
Purihin ng Panginoon, tayo po ay nasa araw po muli ng Webes para po sa ating online prayer meeting. Sa mga kapatid po natin na patuloy na sumusubaybay, samahan niyo po kami sa ating pong mga pag-aaral ng salita. At sa oras na ito, tayo po ay patuloy na aawit sa Panginoon, sasamba sa Kanya, magpapasalamat, pagkat siya'y tapat at mabuti. Sabi po ng awit, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, O Diyos, pagkat kay mabuti at tapat sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, ang katapatan mo, O Diyos, ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, Panginoon. Palaging sariwa, bawat umaga. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa na narito ngayon. Dinako mo po na may kagalakan, may kasiglahan, may kapayapaan. Maging sa mga kapatid po namin na patuloy po namin nakakasama sa online. O Diyos, patuloy po silang katagpuin, Panginoon. At ito po ang siyang patuloy na maranasan sa kanilang mga buhay sa pamagitan po ng iyong mga salita. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Ito po ang siyang madakila, may taas. Pangalan ni Jesus. Amen. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan sa aming puso.
bawat sa amin. Sa amin po kalagitnaan, higit sa lahat, Panginoon. Sa iyong gagamitin lingkod, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Itago mo po sa iyong presensya. Lahat ng mga matawis ng nabibig ay maging kalakasan ng aming mga espiritual na pamumuhay, Panginoon. Ng aming mga pananampalataya, Panginoon Diyos, sa iyo. O Diyos, ikaw po ang siyang may taas, mapapurihan sa gabi nito. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Magandang hapon at gabi po sa bawat isa na nandito ngayon mga kasama namin at sa inyo po mga tahanan po, sa patuloy na sumusubaybay po. Kumusta na po at naway nasa mabuti po kayong kalagayan din. At sa mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, anumang pong oras dyan, ang pag-ibig at kapayapaan po ng ating Diyos ay sumanyo pong lahat dyan. Ayan. At ingatan po kayo ng ating Panginoon. So, Huwebes na naman po at tayo po ay nakakatipon na naman. Prayer meeting po at patuloy namin pinag-anyaya po tuwing Huwebes po, 6 o'clock po ang start. So samahan niyo po kami sa mga ilang sandali lamang po at pagsaru-saruhan natin ang salita po ng ating Panginoon. Napakahalaga po nito, hindi po tayo pwedeng mabuhay na hiwalay sa salita po ng ating Panginoon. Tulad ng kanyang sinabi na hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig po ng Diyos. Yun. Tinapay para sa ating physical na katawan, yung salita po ng Diyos para sa ating spiritual naman. Kaya na kailangan palakasin, pakainin, po tayo. So kaya po sa hapon pong ito, ay inanyahan po namin kayo, na pakinggan po natin ang salita po ng ating Diyos po, ang ipahayag po sa hapon ito. So bago po tayo tumungo sa pagbabasa ng salita, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming amang banal, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, aming tagapagligtas, pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa oras na ito, sapagkat dinako mo naman po kami sa lugar na ito upang ganapin, O Diyos, ang pag-aaral ng iyong mga salita at ang pananalangin. Niling po namin ang patnubay ng iyong banal Espiritu na siya pong gagabay at magtuturo sa amin at magpapaunawa po, Panginoon, at ihipo sa puso ng bawat isa upang tanggapin po namin ang pagtuturo na iyong mga salita. At ikaw lamang po ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po, aming Panginoon Jesus. Amen. So yung every Sunday din po ay pinag-aanyaya din namin ang Sunday worship po, ang pananambahan po sa ating Panginoon Diyos. 9 o'clock po ng start po. So welcome po ang bawat isa. At dito lamang diretso lamang kayo mula dyan sa highway. Sa kanto po ng isang fast food po dyan. So diretso, Christ-Centered Life City Church po. Makikita nyo may signage po sa harapan at hindi po kayo maliligaw. So sama-sama po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. So, nung second Sunday po ng buwan na ito ay kung maaalala pa po ninyo, yung ating pong ipinangaral nung araw na yon, nabanggit ko po doon na 3 po na ang bihira na lang ho nating narinig na pinapangaral. O yung iba iniiwasan po, At yung nga po ay yung kasalanan, pagsisisi at kabanalan. At yung naibahagi ko po nung araw na yon ay patungkol po sa kabanalan.
So, at isa naman po doon sa tatlong yaon ang aking pong ibabahagi sa hapon pong ito. Haring ito po ay madalang din po nating napapakinggan, pero kailangan ho natin ipahayag upang malaman ho natin. No? Kung matatandaan po natin ang ating Panginoon Kristo, kapag siya po ay nangangaral, hindi naman ho lahat ay natutuwa Halos marami ang hindi natutuwa sa kanya. Kaya pinagsisikapan po siyang mapatay, binabantayan palagi, naghahanap ng butas na may susumbong sa kanya. So dahil nga ho sa kanyang pangangaral ay mayroong mga mga nasasagi, lalo na yung pong mga Pariseo, So halos sila po yung mga tinatama sa mga pangangaral ho ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi naman po pwedeng hindi ipangaral ng ating Panginoong Jesucristo yan. Kung matatandaan po natin, sa umpisa pa lamang ho ng kanyang ministeryo dito sa mundo nung siya nabubuhay po, bago siya, si Juan Bautista ho, pareho sila ng unang ipinangaral isinigaw yung pagsisisi sa kasalanan. So bakit ho kailangan natin pagsisihan ng kasalanan? Para ho mawala sa ating buhay yung mga ginawa ho natin kasalanan sa ating buhay. Kasi kung di ho natin pagsisihan, sabi ng sa Lucas chapter 13, mapapahamak po tayo. Chapter 13 verse 3 and 5. Pag hindi kayo nagsisihan, sabi, mapapahamak kayong tulad nila, sabi ho. So kaya sa hapon pong ito, sa gabi ito, ay ito pong patungkol po sa kasalanan ang aking pong ibabahagi. Ano ba ang kasalanan? Ayan. Dito po sa unang aklat po ni San Juan, chapter 3 po tayo, ito po ay, kung nabasa ho na ninyo itong chapter 3 na to, dito ho ay ipinapakita kung sino yung ito, talagang salita ho ng Panginoon, tamang sabi mas matalas kaysa sa alimang tabak na magkabilay talim. Kapag ito po ay talagang narinig ng mga taong tinamaan doon sa pangangaral ng ating Panginoon Kristo ay talagang may dating. Dito, pinapakita ho dito sa unang sulat ni Juan po kung sino yung anak ng Diyos o yung mga anak ng Diyos at yung mga anak ng Diablo. Yung anak ng Diyos magandang pakinggan di ba? Pero yung anak ng Diablo yung hindi magandang pakinggan At marami ang ayaw. Kahit naman sino, ayaw po doon na tawagin kang anak ng Diablo. Pero yun po yung katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. May anak ng Diyos, may mga anak ng Diablo. So ayan po ang matutunghayan din ho natin dito sa sulat po ni Juan, sa salita ho ng ating Panginoon. So sabi ko nga ho, medyo matalim, masakit nga, pero yun po ang salita ho ng ating Panginoon. Sabi ho dito, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Ayan. So gaano ba kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Kaya tignan ninyo, yung mga Kristiyano, yung mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, inalipusta, inuusog sila ng mga nasa sanlibutan. May nabasa din ho, naalala ko lang ho, may nabasa din ho ako din sa salita natin Panginoon na sabi, nagtataka sila, ang tinutukoy po doon na sila, yung sa sanlibutan, kung bakit hindi na kayo sumasama sa kanilang magulong pamumuhay. Sabihin yung pamumuhay sa kasalanan, kaya inaalipusta nila kayo, sabi. Ganun po, kasi nung una, kasama natin sila, welcome tayo, in tayo sa kanila, di ba? Pero nung tayo ay makakilala sa ating Panginoon, sumunod sa ating Panginoon, at yun nga, hindi na tayo sumusunod sa dating ginagawa natin, at yun nga ang naging dahilan na tayo po ay inaalipusta at inuusig. Yun ang sabi ho dito sa salita ng ating Panginoon. Kaya hindi nila kayo nakikilala, sabi.
Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Ayon. Mga minamahal, sa gayon, o sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. So, andito pa po kasi tayo sa lupa. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay magpapakalinis tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang bawat nagkakasala, verse 4 po, ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay pagdabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. So, yung sa John chapter 1 verse 29, no? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng sanlibutan. 6. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Seven. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala, ito salita ng ating Panginoon, ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So marami yung mga gawa ng dyablo sa buhay ng isang tao, ano? Mga kasalanan. Yan, marami yung kasalanan. 9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. So tayo po ay na nagkaroon ng pagbabago, ano? At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So maliwanag ho na ipinakita ho dito, no, kung sino ho yung mga anak ng Diyos at yung mga anak ng dyablo. Maaring yung pong iba, hindi po alam ito o bago sa kanilang pandinig. Ang alam ho kasi ng lahat, tayong lahat ay anak ng Diyos. No? Madalas nating narinig ito sa mga matanda. Yung Kapampangan sabi, balami, kaming anak ng ginuwara. So yun po paniwala, lahat ay anak ng Diyos. Pero sa katotohanan, dati po, nung hindi pa nagkakasala tao, kaya lang po, pumasok ang dyablo, ipinagsak sa kasalanan ng ang tao. Kaya ngayon, sabi ho, doon sa John chapter 8 verse 44, may binabanggit po doon na isang ama din, ang dyablo ho. Sabi po doon. So sa makatwid, tinatawag siyang ama, meron siyang mga anak din. At ito nga po, binasa natin kanina. So dalawa pong ama, ang sa spiritual, ang tutunghayan po natin at malalaman dito po sa Biblia. Ang Diyos Ama at ang dyablo ama na tinatawag. So dito sa binasa natin, maliwanag, ang sabi na dito natin makikilala kung sino yung mga anak ng Diyos at yung mga anak ng dyablo. So para ho maging maliwanag ho, no, ang lahat, para yung naging maling paniniwala ho ng marami ay maitama po. So patungkol po sa kasalanan, ang ating pong tatalakayin. No? So kung mapapansin po natin sa ating paligid, so iba na ho ang takbo ng mundo ngayon. No? Palala na ng palala. Normal na lang ho ang paggawa ng kasalanan. O kung napapansin po ninyo, lalo na sa social media, no?
So lantaran at talamak na ho ang mga ginagawa ho nila. Hindi na ho nila kinakahiya. Dati tinatago ang kasalanan, di ho ba? Kaya nga nagtatago eh. Pero ngayon ho, hindi, kahit harap-harapan ginagawa ho. Ewan kung kanila o kahapon. Talagang grabe. Di na ho kangay napaka kasing sabihin ho dito eh. No? Hindi maganda eh. Hindi naman matatawag na lingkod ng Diyos yun eh. Yung nagkakasal sa same nakasarian. No? Tapos dineklara niya na I pronounce you husband and husband, sabi. No? Biruin mo, no? Tapos, ayan, maghahalikan. So kita ho ninyo, no? Hindi na kinakahiya ho. Proud pa ho sila. No? Hindi nila alam. Para sa kanila, tama ho yun. Ang kanilang lagi kinakatwiran, basta wala kaming inaapakan at inaagrabyadong iba. Yan ho madalas nating marinig kapag napuna mo yung kanilang maling ginagawa. No? So hindi na ho nahihiya, pinagmamalaki pa basta't masaya sila sa kanilang ginagawa. So walang inaapakan, walang inaagrabyadong iba, tama para sa kanila ang mali. So niligaw na sila ng kanilang maling paniniwala. Yung maling ginagawa, binibigyan ng katwiran para mapalitaw na tama yung mali. Halimbawa, siguro familiar ho tayo ito sa ewan kung totoong nangyari to yung si Robin Hood, di ho ba? Sino ho ba nakakilala kay Robin Hood o narinig na? Ano ho siya? Sa magdanakaw. Tapos yung mga ninanakaw, tinutulong. Pero sa tingin niya, mabuti yun. Di ho ba? Kita niyo yung pandaraya ng kaaway, no? So, sa ating panahon din po, ganun, maraming Robin Hood sa gobyerno. Yun, doon nila tinatakpan nila yung mali nilang ginagawa. Kahit magnakaw sila, tumutulong naman sila. Kita ho ninyo yung, yung binaruktot, yung pambubulag ho ng diablo sa kaisipan ng marami ho nating mga kababayan. Kaya nung ang ating Panginoon Kristo ho ay malapit ng mamaalam dito sa lupa, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na kung hindi ako aalis ang sabi, hindi isusugo ang isa pang patnubay. Ang tinutukoy po dito ay ang banal na espiritu. At ang sabi ho sa chapter 16, pagdating niya, sabi, ang banal na espiritu, patutunayan niya sa tao, sa sanlibutan, na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. Patutunayan ho ng banal na espiritu na mali yung pagkakilala, pagkaalam, yung pananaw ng iba patungkol po sa kasalanan. At yun nga ho yung nabanggit natin. No? Kasalanan na, para ma-justify ho yung kasalanan, tatakpan ng paggawa ng mabuti, ng maganda. No? Kahit na magnakaw, basta doon sa ninakaw nila, mayroon silang kukunin doon at itutulong. So, ganun ho ang sinasabi ho ng banal na kasulatan. At mayroon din ho binanggit si Propeta Isaiah doon sa Isaiah chapter 5 verse 20. Ito ho, no, sabi niya, kawawa kayo mga baligtad ang isipan. Kita nyo, no? Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama naman ay minamabuti. Diba? Pag nagpapahayag ka ng mabuti, masama para sa kanila. Tingnan ho niyo yung mga sa social media, yung mga street preacher ho. Talagang nangangaral kung saan mayroong mga talagang andun yung kasalanan. Minamak ho nila eh. Isang nga ho, sinasaktan pa sila. Kasi ayaw ho nila eh, na yung ginagawa ho nilang kasalanan, ano bang magandang term dito? Wala akong ibang terminong magagamit eh. Yung may pamukha, ika nga, o masabi sa kanila. So yun ho, no? Yung mabuti, minamasama nila, yung masama naman, mabuti para sa kanila.
So ngayon nga, baliktad niya ang iisipan na sabi ni Isaias, ang kaliwanag ay inaaring dilim, at ang kadiliman naman, ang sabi, liwanag ang turing. Mapait na abdo ang sabi sa matamis, at ang matamis ay minapait, ang minamapait. Yun ho ang paniwala ho ng sanlibutan. Kaya nga tama ang sabi doon sa kanina sa chapter 16 ng John, pagdating ng banal na spirito, patutunayan niya na mali ang pagkakilala ng tao patungkol sa kasalanan. Yung inaakala nilang okay naman, wala namang ginagawang masama, walang inaapakan, para sa kanila tama ho yun. Kahit na mali sa paningin ng Diyos. Mas mas nangingibabaw sa kanila yung sarili nilang paniniwala kaysa sa paniwalaan yung sinasabi ho ng Diyos. Dahil doon sila nagiging masaya eh. Yung laman ho nila, masaya sila doon eh, pag ginagawa nila eh. So, dito ho, narinig natin kanina, yung definition ho, pakahulugan po ng kasalanan. Binanggit ho kanina sa chapter 4, verse 4. Ang sabi ho doon, una, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. So, yung kautusan, may utos na kapag nilabag yaon, kakasala ka. Walang iniwan ho dito sa atin. Maraming utos ho dito sa atin. No? Yun na lang bawal tumawid. Utos ho yun. Kapag sumuway ka doon at hindi ka tumawid, nakakasala ka sa batas ng ating batas trapiko. Bawal magtapon, meron ng signage. Makita mo, tatapon pa rin. Sa utos ho yun. So, pag nagtapon ka doon, sumuway ka sa utos na yon. So, marami ho, So, ganun din ho. Ang sabi dito, nagkakasala ang lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ano ba yung mga kautusan ng Diyos? So, yun po yung una, no? Then, pangalawa, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabihin na sinusuway ho natin, hindi sinusunod. Sa halip na sundin ho natin, sinusuway ho natin. So, sa halimbawa ho dito, yung mga may utos ang Panginoon na sinuway. So, si Adan at Eva, anong utos sa kanila ng Panginoon sa Genesis? Chapter 1. Chapter 2, verse 15 and 17. Hanggang 17, sabi doon, sinabi niya sa tao, eto, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakainin ang bungang yon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. So, ano yung utos sa kanila? Huwag na huwag. Sabi nga ng iba, kung alin yung bawal siya, masarap eh. Masarap kainin ito. Kaya lang, bawal sa kainin. Sarap. No? So, yan ang utos, huwag. Pero ano hong ginawa ho nila? Sinuway ho nila. So, lumabag sila sa utos ng Diyos, kahit nagkasala ho sila. Chapter 3 ng Genesis. At si Moses, sa Numbers chapter 20 verse 1 hanggang 13 po, ang sabi ng Diyos kay Moses, kasi nagreklamo ang mga Israel sa kanya. No? Wala silang mainom. Nagreklamo sila kay Moses. Dinala mo kami dito para patayin sa uhaw. Sinabi ng Diyos kay Moses, magsalita ka sa bato. Lalabas ang tubig. Yan ang utos ng Diyos, magsalita ka. So, nung andun na sa harap ng bato, si Moses, ano hong ginawa ni Moses? Hinampas niya 2 beses. Sabi ng Diyos sa kanya, magsalita ka, yun ang utos So, sumuway ho si Moses. Kaya sabi, hindi siya nakarating nga sa lupang pangako So, yung mga Israelita, 1 King chapter 11 verse 2. So, ipinagbawal ang Diyos sa kanila na mag-asawa sa ibang lahi. Ayan. Pero anong nangyari? Nag-asawa ho sila. Sumuway ho sila sa utos ng Diyos.
Exodus chapter 20. So ito, familiar po tayo dito. Ano? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga larawan, mga imahen sa langit, sa lupa, sa tubig upang sambahin, sabi ng Diyos sa kanila. Anong ginawa ng mga Israelita? Utos sa kanila huwag eh. Pagdating ho sa chapter 32, alam natin, gumawa ho sila ng hulmang guyang ginto. At yun ang sinamba nila. Kaya nagalit po ang Diyos sa kanila. Gumawa sila ng guyang ginto. Sa Joshua chapter 6 verse 18, chapter 7 ho, si Akan naman ho, Achan, no? Bago nila pasukin yung wall of Jericho, kabilin-bilinan ng Diyos sa kanila na pag andun na sila, huwag na huwag, sabi. No? Kayong kukuha ng anumang bagay roon. Lahat ay tutupukin bilang handog sa Diyos, sabi. Nung andun na sila, anong ginawa ni po ng isa sa kanila si Achan? Natukso siya. Pinag-imbutan niya yung nakita niyang mapapakinabangan. Itinago niya sa ilalim ng kanyang tolda. Kala niya wala nakakita. Wala nga nakakita sa kanyang kapwa niya Israelita. Pero may matang nakakita sa kanya, ang Diyos. Yun ang naging dahilan ng pagkapahamak o pagkatalo ng mga Israelita ho nung sila ay makipaglaban uli. So, at ang panghuli, ang panglima, si Haring Saul. Ano pong utos sa kanya? Doon sa 1 Samuel chapter 15. Ano pong utos sa kanya ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang propeta, na sabi, ito yung utos, puksain ang mga Amalek, pati ang Haring Agag. So lahat, hayop, tao, puksain, yan ang utos. Pero ano hong ginawa ni King Saul? Palusot pa ho siya, nagbibigay katwiran. Ang sabi ho doon, sinunod ko si Yahweh, ang sabi. Pero sabi sa yung propeta, ba't may naririnig akong mga iyakan na mga hayop? Yun ba? Mga magaganda yan, mga kinuha ko yan para ihandog daw niya sa Diyos. Kasi Haring Agag po, tinira, hindi niya pinatay. Kaya ang utos ng Diyos, lahat patayin. Sumuway ho siya, lahat sila sumuway sa utos ng Diyos. Yan po ang sabi. Pagsuway sa utos ng Diyos. Yun ang kasalanan. So may dalawang uri po ng kasalanan. Yung tinatawag na sin of omission at yung sin of commission. Ano ba itong dalawang ito? Kala ko kasi natin yung kasalanan lang, yung paggawa ng mali, yung kasalanan. Yung pong sin of omission, ito po yung pagkabigo na gampanan ang mabuti o gawin yung mabuti na kinakailangan nating gawin, na kaya naman natin, may kakayahan tayong gawin, pero hindi natin ginagawa. Isang halimbawa, doon sa 1 John chapter 3, yan sabi, verse 17 or 18, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, ang sabi. Alam mo nang ikaw may kakayahan ka naman, nakita mo yung kapatid mo na mabuti na tulungan, hindi mo siya tinulungan, sabi doon, yun yung tinatawag na sin of omission. Alam mo mabuti, maganda, kaya mo namang gawin, hindi mo ginawa. James o Santiago 4:17, sabi ho doon, no? Alam mong mabuti, hindi mo ginawa. Ayan, sabi doon. Yan ang sin of omission. And then pangalawa, yung sin of commission, ito naman po yung paggawa talaga na masama. Alam mo ng masama, alam mo ng kasalanan, ginagawa pa rin. Komisyon po yun. Alam mo ng masama, pero ginagawa mo pa rin. So marami, no? Sa Biblia ho, marami binanggit po na kasalanan na ginagawa ho ng tao. Para sa kanila, normal lang yung ginagawa ng marami. Kaya gawin na rin. Ganun din ho ang katwiran ng iba eh.
No, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. So marami binanggit ho doon si Apostol Pablo, no? At maging doon sa Revelation chapter 21 verse 8. Doon, mababasa ho natin doon yung pakikiapid, pagsamba sa alam ho natin na nabanggit ko nung second Sunday ho, nung senior ho natin yung patungkol sa kabanalan, yung pakikiapid, no? Yung pagsasama ng labas sa sa kasal. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito yung kanina yung ginawa ng mga Israelita, yung binawal sa kanila ng Diyos na huwag kayong gagawa ng anumang larawan o imahe sa langit, sa lupa, sa tubig na nabubuhay doon. Upang sambahin, gumawa sila, kasalanan ko yun. Yung pangangalo niya, ayun. No? Laman ng pangangalo niya, adultery ko yun. No? Yung pag-interesan mo, yung hindi mo asawa. Pakikiapid sa wala o babae. Ayun. Same sex. Ayun. Yun ang kanina na para sa kanila, normal na lang ho yun. Kaya ngayon, ewan ko ba kung anong hindi sila makontento sa binibigay sa kanilang ng gobyerno. Gusto nila talagang i-recognize ho sila talaga eh. Pero dapat manindigan ho ang ating gobyerno. Manindigan siya sa salita ng ating Panginoon. Pagnanakaw, ayan, nabagit natin kanina, okay lang magnakaw basta tumutulong ka. Kasakiman, yung pangangamkam ng hindi iyo, ng pag-aari ng iba. Gagamit ka ng dahas, ng pananakot, para makuha mo yung nais mo sa iyong kapwa. Kasakiman ho yun. Na kumbaga sobra-sobra ka na nga, meron ka na nga yung kakaunti, pati yung kakaunti na lang sa iyong kapwa, gusto mo pang kamkamin para mapagtayuan. Kasakiman. Paglalasing, ayan ho. Paglalasing. Pagkakalango sa alak. Napon yun doon sa nagpapababa daw ito ng dangal ng tao eh. Paglulong sa alak, sa paglalasing. Panlalait, ayun, mahilig po sa manlait sa kapwa, yung pagtisti, ayan. Pandaraya, ayan ho, yung mga, lalo na ho sa mga palengke ho, kung kayo po ay nagtitinda, o may businessman ho kayo, ay iwasan ho yung pandaraya, yung ina-adjust yung timbangan, pinepeke yung mga isda para magmukhang sariwa, at marami pa, yung mabibilis ang mga kamay. Yan ho, pandaraya. Pagnanakaw, yung binagin natin kanina. So pagtataksil, pagpapasasa sa mga kasuklam-suklam na kahalayan. Kahalayan sa isip, sa mata, sa bibig, sa puso. Ayan. Sa pagpatay, mamamatay tao po. Ayan, ito pang isang sa panahon natin dahil sa pagkaganid sa kapangyarihan at salapi ka nga, kaya nga pumatay at magpapatay. Para nga ika nga'y gano'n na lang halaga ng buhay ng isang tao para sa kanila. Para pumatay at magpapatay. So pangkukulam, ayan, mahilig sa mga pangkukulam, pananawas, mga albularyo, mga spiritista, ayan ho, kasalanan ho yan sa mata na ho ng Diyos. At huwag na ho, maging po yung mga sumasangguni sa mga to, kasalanan din ho yan at ayaw ho ng Diyos yan. Yan, pagsisinungaling, ayan, so nabanggit ko na ho dati yung pagsisinungaling, hindi lamang sa salita yan, pwede sa kilos at gawa. So ayun po yung mga ilan lamang ho na nabanggit natin na kasalanan na binabanggit ng banal ho na kasulatan. Na kapag mayroon po tayong ginagawa sa isa man sa mga ito, tayo po ay sumusuway o lumalabag sa utos po ng ating Panginoon. At ang kasalanan po
ay balakid din ho ito sa ating pananalangin. Sa Psalm chapter 66 verse 18, sabi po, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, so kanina nabasa ho natin dito sa 1 John, na yung mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So baka isipin ng iba na yung mga Kristiyano hindi nagkakasala. Iba ho yung nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin namumuhay ka pa rin doon. Buhay mo pa rin doon. Doon ka pa rin. Normal na lang sa iyo yung gumawa ng kasalanan. Iba naman ho yung nagkasala ka, marahil natukso ka, pero pag nakagawa ng kasalanan, hindi ka masaya, hindi ka matahimik. Nalulungkot ka. Dahil alam mo, hindi yon kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang sinasabi po ni Pablo doon sa Corinto. No, yung daw na yung kalungkutan daw na galing sa Diyos dahil nagkasala, yun ay nagbubunsod sa isang tao upang magsisi. So iba ho yung nagpapatuloy, namumuhay sa kasalanan, Kaya kung ang isang tao ay nagpapatuloy pa rin, namumuhay pa rin sa kasalanan, andun pa rin, so dapat i-check ho niya ang kanyang sarili. So kung sa kasalanan ako ay magtutuloy, yan sabi ho, di ako diringgin itong Panginoon. Kasi balakid ho yun. Nagpapatakip, nagbabara sa tenga ho ng ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa bingi ang ating Panginoon Diyos, nagiging balakid ho yun. Isaiah chapter 59 verse 2, ang sabi, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. Ayan, kaya huwag ho tayong magtaka minsan, baka ho mayroong balakid sa ating panalangin sa ating Panginoon. So kaya napakahalaga po sa ating pananalangin, Lord, sisatin mo po ako. Baka meron tayong nagawa na hindi natin namalayan lang, na napansin. So, magpa-siyasat ho tayo sa ating Panginoon. Tulad sabi ng Bansulat, siyasatin mo ako, Panginoon. At siya rin dahilan ng paglayo ninyo, sabi. So, yun po, kasalanan. Yun ang naging dahilan ng pagkalayo ng tao sa Diyos. John chapter 9 verse 31, alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ito po yung tagpo kasing siniyasat yung pinanganak na bulag na pinagaling ng ating Panginoon. Sinisiyasat siya, sino ba nagpagaling sa iyo? Sinabi ko na sa inyo, tinuturo niya ang ating Panginoon Kristo. Ayaw maniwala ng mga nag-uusisa. Kaya sabi nila, na alam naman natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. So, ibig sabihin, wala pang nakapagpadilat ng bulag, ang sabi. Ano ba sa ating Panginoon? Ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya sabi nila, yung mga makasalanan hindi pinapakinggan ng Diyos. Pero ang ating Panginoon Kristo nakapagpadilat. Ibig sabihin, pinapakita ko doon na ang turing kasi nila sa ating Panginoon ng mga nagsisiyasat ay makasalanan. Ito hindi lang makasalanan. Doon sa aklat ng Mateo, Ebanghelyo kay Mateo, sabi pa nga sa kanya, inahalian siya ni Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo, dahil nagpapagaling siya. So hindi ho pinapakinggan yung mga makasalanan pa, dinig ho nila. So salamat sa ating Panginoon. At yun po, kaya naparito ang ating Panginoon Kristo, ang sabi ho dito sa ating binasa ho, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Marami ho. Maraming kasalanan na kailangan wasakin ng ating Panginoon Kristo sa buhay po natin. Upang tayo po yung lumaya sa pagkakagapos, pagkakabilanggo po sa kasalanan. Kasi sabi nga ho ng banal na kasulatan din na walang makasalanan na magkakamit o magmamana ng kaharian ng langit po. Kasi wala nga anumang bagay na marumi ho na papasok doon.
Kasi nga ho, yun ho ay banal na lugar. Kaya walang kasalanan ho, o makasalanan na pwedeng pumasok po doon. Kaya naparito nga ang ating Panginoon Kristo, ang sabi upang wasakin, sirain, alisin ang mga gawa ng dyablo sa ating pong buhay. At nang sa ganun ho, hindi na ho tayo magpagpatuloy o makapamuhay sa kasalanan. Makakalaya ho tayo, palalayain tayo ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi ho niya, kapag tayo pinalaya ng ating Panginoon Kristo, tunay kang malaya. Kahit na sabihin natin yung iba nasa bilangguan, kung sila ho ay nakakilala sa ating Panginoon Kristo, sila ho ang mga tunay na malaya. Dito ho sa ating ginagaliwang mundo, marami hong nasa labas ang mga nakabilanggo po, sa totoo lang. Kala ho natin yung mga nasa kulungan ang talagang, literal ho, physical, nakabilanggo ho sila. Pero marami ho mas marami ho na nasa labas ang nakabilanggo, bilanggo ng kasalanan. Kaya salamat po sa ating Panginoon at naparito siya. Kaya nga kung nasaan ang Espiritu, mayroong kalayaan. So sa pagtatapos po, so posible ba na ang isang tao ay makapamuhay ayon sa nais na ating Panginoon? Posible po yun. Ito ho. Ang banal mong kautusan, Psalm 119 verse 11, sabi, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan. So, yung kautusan ng ating Panginoon, iingatan po natin sa ating puso. Sa ganon, kung pag andyan yung temptation, yung tukso na pang gusto natin gawin ng isang bagay na kasalanan, alam natin na kasalanan yun, maiiwasan po natin. Sabi, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Kaya napakahalaga ho na walang ibang panlaban ho sa kasalanan dito sa mundong ibabaw, kundi ho ang salita ng ating Panginoon. Kaya inaanyahan po o ina-encourage po namin kayo, no, na magbasa ho tayo, makinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Kaya ho dito marami yung Bible ho dito. Kung gusto mo ho ninyong magkaroon ng Biblia, ay makipag-ugnay lang ho kayo. Libre ho ito. Hindi na ho kayo kailangan pang Kung mayroon naman ho kayong pambili, pwede kayong bumili. No? Pero kung gusto po ninyo mayroon ho dito, papasukin ho natin ang salita ng Diyos sa buhay po natin upang makalaya ho tayo sa kasalanan. Dito lang ho natin masusumpungan no? At makikita at masasalamin ho kung sino ho tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung ano po ang estado ng ating katatayuan sa harapan ng ating Panginoon. Ito ho ang magsasabi, ang Biblia ho, ang salita ho niya. Tulad po ng nabasa natin kanina, binanggit ho kung sino yung mga anak ng Diyos at yung mga anak ng Diablo. So malalaman ho natin dito. Pag nabasa natin, ay oo nga pala, ginagawa ko pa to anak pa pala ako ng Diablo. So may pagkakataon pa po para tayo maging anak ng Diyos. Lahat naman ho ay may pag-asa. May pagkakataon upang mabago po yung katatayuan ng isang tao. Mula sa pagiging makasalanan, pwedeng pabanalin ng ating Panginoon, palayain ng ating Panginoon mula sa kasalanan. At tayo po bilang mga pinalaya na ho sa kasalanan, may payo, paalala naman ho si Apostol Pablo at maging si Apostol Pedro na tayo pinalaya na ng ating Panginoon, wag na ho tayo, ang sabi, paaalipin pang muli. Sabihin, wag na tayong mamuhay pa, magpaalipin, magpakulong uli, magpagapos sa kasalanan. Ingatan po natin ang pagiging malaya natin. Sa ganon, hanggang sa muling pagparito po, sabi kanina ng ating Panginoon Kristo, madaan niya tayo po. Dito, yun na dapat ho sa kanyang harap. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Panginoong Diyos sa
salita mo po, na tama ang sinasabi ng mga salita. Na bagamat ito po ay saan talagang hirap, sakit, na pakinggan, tanggapin. Pero kung bubuksan po namin ang aming puso, Panginoon, at tatanggapin ang iyong mga salita. Ito po ang siyang magtuturo sa amin ng daan na patungo sa iyo. Ang dapat namin gawin upang kami po ay makaalpas o makatakas sa pagkakaalipin sa kasalanan. Dalahin po namin, Panginoon, na sa mga kababayan po namin na andun pa na nadadaya po ng kaaway na tulad na napag-aralan namin na pinapaniwala sila ng dyablo na normal lang yung ginagawa nila na kahit na ito'y kasalanan at mali. Dalahin po namin, Panginoon, na mabuksan ang kanilang kaisipan, kanilang puso sa iyong salita upang makita po nila ang katotohanan na sila po, O Diyos, ay hindi dapat mabuhay, hindi mo nais na ang sino man po ay manatili doon sa kasalanan, sapagkat ito nga po, O Diyos, ay hindi maganda ang ibubunga nito sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, at dalahin po namin naway maging bukas po din ang puso at isipan ng aming mga kababayan sa iyong salita. Magkaroon sila ng interes sa iyong salita, Panginoon, na basahin at pakinggan po nila upang makita po nila ang nais mo po, O Diyos, para sa kanila. Salamat ng marami, Ama, at inihiling po namin ang patuloy na paggabay mo po sa amin sa pananalangin. Sa iyo po lamang ang kapurihan, salamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.